Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Magbibigay ang Department of Labor and Employment ng mahigit 200,000 na pansamantalang trabaho sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Workers o TUPAD program. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, ilalaan ang mga benepisyaryo upang tumulong sa Brigada Eskwela ng Department of Education bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase. Magsisimula ang deployment ng mga manggagawa Magsisimula ang deployment ng mga manggagawa ngayong June 1 upang linisin ang mga paaralan, mag-ayos sa mga silid-aralan at tiyaking handa ang mga pasilidad para sa mga estudyante. Layunin nitong magbigay ng agarang kita sa mga disadvantaged, displaced at underemployed na manggagawa habang tinutugunan ang pangangailangan sa pagkukumpuni ng mga paaralan. Umakyat sa 12 ang bilang ng mga namatay sa gumuhong itinatayong gusali sa Pampanga ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon. Sinabi ng BFP na nakuha ang bangkay ng pasado alas 4 kaninang madaling araw. Kinakailangan umano ng tinatawag na extensive debris removal at access creation gamit ang mga pry bars, sledgehammers, jackhammers at cutting equipment. Patuloy naman ang search and retrieval efforts sa gumuhong gusali na matatagpuan sa barangay Banibago. Nanawagan si dating Senador Aquilino Coco Pimentel III na pag-isipan na ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagbibitiw sa pamumuno sa Senado upang maibalik ang kaayusan at pagkakaisa sa mataas na kapulungan. Ayon kay Pimentel, dapat ipaubaya ni Cayetano ang pwesto sa isang better unifier dahil aniyay lumalalim ang hidwaan sa pagitan ng mayorya at minorya at naaapektuhan na ang mga trabaho ng Senado. Binigyan din niya na dapat irespeto ng mayorya ang karapatan at partisipasyon ng minorya sa mga komite at iba pang proseso ng kapulungan. Apela pa ni Pimentel, dapat maghanap ng pamunuang kayang pag-isahin ang mga senador upang makapagpatuloy ang trabaho at mga tungkulin ng kapulungan. Natagpuan ang isang bagong silang na sanggol sa Davao. Sa detalye, alamin natin mula kay Noreen Igonia. Yes, Naomi, madaling araw nitong Biyernes, Mayo 29 nang matagpuan ng ginang na si Annalisa Gasang ang bagong silang na sanggol na lalaki na inilagay sa upuan ng kanilang multicab sa Barangay Concepcion, Makilala, Cotabato. Natutulog noon si Gasang at ang kanyang pamilya nang marinig niyang iyak ng sanggol alas 3 ng madaling araw. Noong una, akala niya ay panaginip lang, ngunit nang lumabas siya sa kanilang tahanan, doon niya nakita sa kanilang multicab ang sanggol na nakabalot ng basang kumot at nakapatong sa upuan ng sasakyan. Kinuha niya ito at pinalitan ng sapin dahil nanginginig pa ito sa lamig. Agad naman niya itong dinala sa Rural Health Unit upang mabigyan ng atensyong medikal dahil ang pusod ng sanggol ay dumurugo pa. Basi maunsa ning bata kay basi matitanos ang pusod kay wala ra ba wala man koy madapat sa bata. So nakadesisyon mi nga dalo na mag RHU para masisti ang bata. Matagaan og tambal. Sa ngayon ay nasa pangangalaga ng Municipal Social Welfare and Development Office ang malusog na sanggol. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng walang awang nag-iwan sa sanggol at ang mga magulang nito. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Noreen Igonia. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.